Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada Alas 7, maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Patuloy ang isinasagawang humanitarian response ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga pamilyang naapektuhan ng malawakang sunog sa Barangay Lamion, Bayan ng Bugao, Tawi-Tawi na naganap noong February 3 at nagdulot ng paglikas ng mahigit 1,000 pamilya. Ayon sa MSSD Tawi-Tawi Provincial Office, agad na nagbigay ng tulong ang ahensya sa mga evacuees sa iba't ibang evacuation sites, kabilang ang sleeping kits, cleaning kits, trapal, biskwit at bottled water. Isinagawa rin ng Internally Displaced Persons Profiling Assessment and Response Tracking o IPORT upang matukoy ang bilang ng mga apektadong pamilya at ang kanilang mga pangangailangan. Patuloy pa rin ang profiling at assessment ng mga evacuees. Nagbukas din ang MSSD ng karagdagang evacuation site sa Barangay Tubig, Bohong upang ma-accommodate ang mga displaced families. Bawat pamilya sa nasabing evacuation center ay nakatanggap ng sleeping kits, cleaning kits at iba pang pangunahing pangangailangan. Upang matugunan ang agarang pangangailangan sa pagkain, nagtatag ang MSSD ng community kitchen sa karamihan ng evacuation centers. Sa pakikipagtulungan sa provincial at municipal government, sinisiguro ng MSSD ang regular na pamamahagi ng mainit at handang kanin na pagkain sa mga evacuee. Base sa pinakahuling situation report ng Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incidents o BARM Ready, nasa humigit kumulang 1,000 pamilya ang apektado ng sunog at wala namang naitalang nasawi o nasugatan. 7 evacuation centers ang kasalukuyang bukas kung saan may 570 na pamilya ang nanunuluyan. Tinatayang 800 hanggang 1,000 na bahay ang nasira sa insidente, habang may naitalang pinsala rin sa mga tulay at patuloy ang power outage sa Barangay Lamion, Tubig Tana at Tubig ng Mampalamba. Noong February 4, idineklara ng lokal na pamahalaan ng Bonggao ang state of calamity upang mapabilis ang paglaan ng tulong at rehabilitasyon sa mga naapektuhan. Patuloy ang koordinasyon ng Bangsamoro Government sa lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang masigurong natutugunan ang pangangailangan ng mga apektadong pamilya at maipagpatuloy ang relief at recovery operations sa lugar. Namahagi ang Office of the Chief Minister sa pamumuno ni Bangsamoro Chief Minister Abdulrauf Makakua sa pamamagitan ng Project Tabang ng mga agricultural products sa 38 underserved agricultural cooperatives mula sa Maguindano del Norte at Maguindano del Sur. Isinagawa ang aktibidad sa ilalim ng Oplan Bangsamoro Rapid Assistance o OBRA sa pamamagitan ng Livelihood Services Component na layong magpalakas ng kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng suportang produktibo at agarang tulong. Pinangunahan ni Project Tabang Project Manager Brahim P. Lacua ang pamamahagi bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaang Bangsamoro na palakasin ang mga kooperatiba ng magsasaka at mangingisda sa loob at labas man ng core territory ng rehiyon. Binigyang diin na ang mga ganitong inisyatiba ay mahalagang hakbang sa pagtitiyak ng matatag na kabuhayan, pagpapaunlad ng agrikultura at pagbuo ng mas eksklusibong ekonomiya para sa mga komunidad. Sa pamamagitan ng Project Tabang, patuloy na isinusulong ng pamahalaang Bangsamoro ang adhikaing maghatid ng direkta, maagap at makabuluhang serbisyo para sa isang mas matatag na Bangsamoro. Nagsagawa ang Bangsamoro Parliament ng regional consultation sa 2 panukalang batas sa irigasyon na pinangunahan ng Committee on Agriculture, Fisheries and Agrarian Reforms sa Lanao del Sur kahapon, February 5, 2026. Tinalakay ang Parliament Bills 8 at 42 sa public consultation. Layunin ng Parliament Bill No. 42 na gawing moderno at palawakin ang mga sistema ng irigasyon habang itinataguyod ng Parliament Bill No. 8 ang paglikha ng Bangsamoro Irrigation Coordinating Office para sa mas maayos na koordinasyon sa National Irrigation Administration. Binigyang din ng mga magsasaka ang pangangailangan ng maaasahang supply ng tubig upang mapataas ang ani at mapalakas ang produksyon ng pagkain. Susunod na bubuuin ng CAFAR at ng Technical Working Group ang pinal na ulat para sa panukala. Sa layunin nitong mapataas at mapalakas ang kalidad ng science education sa rehiyon, 140 na junior high school sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang sumailalim sa technical evaluation na isinagawa ng Ministry of Science and Technology para sa S&T interventions.
Nangyari ang naturang aktibidad mula pa noong January 12 hanggang ngayong araw, February 6, 2026 sa buong rehiyon ng Bangsamoro na naglalayong suriin ng mga junior high schools at mga guro upang matukoy ang mga pangangailangan nito para sa science education interventions na daan para mas mapalago ang karunungan ng mga estudyante at mas mapalakas ang kapalidad ng mga guro. Nagkaloob din ng MOST sa pamamagitan ng Science Education, Scholarships and Grants Division nito ng Science and Technology Academic and Research-Based Openly Operated Kiosk o Starbooks, Laboratory Apparatuses, STEM Teachers Training, Bangsamoro Science and Mathematics Olympiad at Bangsamoro Students Innovathon. Sa huli, matapos ang isinagawang evaluation, mamimili ang MOST Regional Technical Evaluation Committee ng mga paaralang mahigit na pangangailangan sa technical interventions, particular na ang mga schools na may limitadong access sa internet connection at laboratory apparatuses. Sinisiguro naman ng MOST RTEC ang patas na pagpili ng mga benepisyaryo sa pamamagitan ng technical na assessment. Bukod pa rito, pinalalakas din ang proseso ng accountability, sustainability, talent development at innovation na may malaking ambag sa pangmatagalang kapasidad ng STEM at paglago ng human capital sa riyon ng BARMM. Isang RIDO Prevention at Reconciliation Activity ang matagumpay na isinagawa sa bayan ng Matanog, Maguindanao del Norte upang maiwasan ang paglala ng alitan ng dalawang pamilya na maaaring magdulot ng banta sa seguridad, kabuhayan at kaunlaran ng komunidad. Pinangunahan ang aktibidad sa pamamagitan ng Bangsamoro Mediators Incorporated, katuwang ang Ministry of Public Order and Safety, Local Government Unit ng Matanog, Municipal Advisory Council for Reconciliation and Unification o MARCO at Philippine National Police. Ayon sa mga opisyal, naging susi rin sa tagumpay ng pagkakasundo ang bukas na loob at kahandaan ng dalawang pamilya na lutasin ang kanilang hindi pagkakaunawaan sa mapayapang paraan. Bilang bahagi ng seremonya, nilagdaan ng dalawang pamilya ang isang peace agreement at isinagawa ang panunumpa ng non-recurrence sa banal na Quran, kasabay ng simbolikong paghahawak kamay at pagyakap bilang tanda ng pagkakasundo. Muling iginiit ng Ministry of Public Order and Safety ang kanilang pangako na palakasin ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan, security forces at peace partners sa pamamagitan ng patuloy na mediation at dialogo upang maiwasan ang clan conflicts at isulong ang kapayapaan at kaunlaran sa mga komunidad ng Bangsamoro. Naglabas ng pinakabagong price monitoring updates ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform para sa mga produktong agrikultura at pangisdaan sa Mega Market, Cotabato City. Layunin ng price monitoring na mabigyan ng tamang impormasyon ng publiko hinggil sa kasalukuyang presyo ng mga pangunahing bilihin, partikular ang mga produktong gulay, prutas, isda at iba pang ani, upang maprotektahan ng mga mamimili laban sa labis na pagtaas ng presyo at mapanatili ang patas na kalakalan. Hinimok ng MAFAR ang publiko na manatiling mapanuri at wais na mamimili sa pamamagitan ng pag-alam sa tamang presyo ng mga bilihin sa pamilihan. Patuloy rin umano ang isinasagawang price monitoring ng ahensya bilang bahagi ng pagsusumikap ng pamahalaang Bangsamoro na tiyakin ang sapat, abot kaya at dekalidad na supply ng pagkain para sa mga mamamayan. Sa ating panahon ngayon, nakakaapekto sa bansa si Bagyong Basyang. Ayon sa Pag-asa, magdudulot ito ng maulap na papawirin na may dalang mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Kaya patuloy na ipinag-iingat ang Pag-asa ang mga nakatira malapit sa ilog at bundok. Manatili ring nakatutok sa mga updates sa ating panahon ngayon sa DOST Pag-asa at Barm Ready. Makikita sa inyong mga screen sa mga hotline numbers. Mag-ingat po at maging handa sa pagbabago-bagong lagay ng panahon. Basta Bangsamoro, alerto! At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media pages ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office. Naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.